Napapanood niyo po ngayon ay ang Ikaw na Ba? Ang one-on-one interview series ng DCWB sa mga tumatakbo sa pagkapangulo ngayong eleksyon 2010 kasama si Mike Enriquez. Ang nakasalang po ngayong araw ang standard bearer ng Lakas Kampi CMD Party, si dating Defense Secretary Gilbert Chodoro. Pakinggan po natin. Hindi na sana ako maharap na ganito. Madali maging tuta. Secretary, mahirap humarap sa taong bayan. Opo. Secretary, ano ba magiging pagkakaiba ng Administrasyong Gilbert Chodoro sa Administrasyong Gloria Arroyo? Ang pagkakaiba ng lahat ng administrasyon ay sa dalawang bagay. Unang-una, magkaiba kami ng personalidad ng ating Pangulo. Katulad din ng pagkakaiba ko sa ibang mga kandidato. Pangalawa, situationally, iba ang mga hinaharap na suliranin per day ng isang Pangulo. No? Mabilis ang development sa situation. Katulad ngayon, kahit sinong manalo, haharapin mo ang El Nino. Patatawirin mo yung mga magsasaka na kulang ang aanihin nila. Pangatlo, patuloy pa rin ang pagre-rebuild ng nasira ng Undoy kasi lalo-lalo na sa magsasaka. Tinamaan sila ng El Nino ngayon sa kabila ng pagtama naman ng labis ng pagbabaha. Pang-apat, ano ang situation na mangyayari pagkatapos ng eleksyon? Hindi mo maprepredict yan. So, depende na rin sa situation na hinaharap mo ang gagawin mo. Ngayon, ang pagkakaiba, ang disiplina ko. Yung ibig sabihin, yung pinag-aralan ko ay batas. Opo. Iba naman sa background din ng ating Pangulo. Si Pangulong Arroyo, ekonomiya. Yes. Ekonomista yun eh. Yes. Opo. Kayo naman, abogado. Ako, abogado. So, Opo. iba rin ang approach eh. Iba yung approach ng ekonomista sa abogado. So, Okay. personality. Iba rin ba magiging approach ninyo sa paglaban ninyo sa katiwalian, sa krimen, Sa akin, sa Mike, pagtaguyod doon ng edukasyon, kalusugan, pabahay, kahirapan, Secretary, kakulangan ng katarungan, magiging iba rin ba may ang tugon pagkakaiba ninyo? ang mga approach. Opo. Pero, katulad ng edukasyon, maaasa tayo sa dalubhasa eh. For example, Ba't si Pangulong Arroyo ba hindi umasa sa dalubhasa? hindi naman siya education expert. Meron siyang tinalagang komite sa pangunguna ni Father Bienvenido Nebres ng Ateneo Opo. na itinalaga na ang basic education roadmap. Yan ang kailangan ipatupad. At sa kasalukuyan. Nasa TV screen nyo ang schedule ng interview sa iba pang kandidato at kasama pa rin mga ka-one-on-one si Mike Enriquez araw-araw. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pila sa ating Operation Iwas Tigdas sa Tondo, Maynila. Daron pa rin si Susan Enriquez. Susan, kamusta na dyan? Naku, maraming salamat, Igan. Ito, andito pa rin yung mga nanay mula dito sa Barangay 228. Ayan, kita nyo naman, napakarami pa ho mga nanay dito para ho dito sa Anti-Tigdas Drive na ginagawa po ng unang hirit. Kakausapin natin yung mga nanay na nagpunta dito, ma'am. So, bakit ho, kayo ba'y nag-aalala sa sakit na tigdas? Apo. Bakit to? Kasi uso ngayon yung sakit na tigdas dahil sa init. Ito, anak mo meron na? Papa-booster ko na po siya. Meron na siya nung apo. Okay. Magti-3 na po. Apo. So, yun, pwede ho kasi ipa-booster pagka nagkaroon na ng unang bakuna laban sa tigdas, pwede nyo mas palakasin pa. Yun yung tinatawag na pagpapa-booster. Pero meron din yung mga first time ngayon pa lamang, gaya ho nitong mga maliliit na baby. Ikaw, ate, ito ba meron ng anti-tigdas? Wala pa po. Opo. 8 months po. So, ikaw ba'y nag-aalala laban sa sakit na tigdas? Opo. Bakit? Mahirap po magkasakit eh. Ano po, nauso po ngayon mga tigdas po, tag-init po. Tatakot ka ba? Opo. Gusto mo magpa-injection? Dapat magpa-injection ka para wala kang sakit. Opo. Ayan, magpapa-injection na siya. Ngayon naman po, umabot na ho sa 196 yung mga batang nabigyan na dito ng bakuna ngayon. Makakausap po uli natin si Dr. Racy ng District Health Office ng Manila Health Department. So, Doc, ito, pagka ho nakapagpabakuna na, ano ba yung magiging immediate effect niya doon sa bata? Ang una-una pong mararamdaman ng pinakunahan siyempre medyo masakit siya pero hindi po tayo umaasa na lalagnatin siya. Katulad ng ibang bakuna, ang bakuna po sa tigdas ay hindi po nakakalagnat. At kung sakali man, pwede po siyang mangalay,
At ayun lang po, no? Oo. Gaano hong katagal ang magiging epekto nito sa pag napabakunahan na ilang buwan? Ito pong bakuna na binibigay natin ngayon ay talagang pang dagdag ito dapat doon sa nauna nilang bakuna. Kaya po natin kinabakunahan sila dahil meron hong pagkakataon na yung previous na bakuna nila ay hindi ganon ka-successful. Meron hong tinatawag na maaring hindi siya, merong vaccine failure tinatawag. Kaya nga po, inuulit natin para yung booster, madagdagan po yung immunity niya. So, ang sinasabi ni Dr. C, kung yung bata ay nabakunahan na ng isa, itong gagawin ngayon parang booster na lang. Opo, pantulong po ito dun sa dating niyang bakuna para mas mataas ang immunity po. Para mas malakas. Ngayon, kung wala pa, mas maganda rin ho na ngayon ay mapabakunahan na. Ayun po, yung lalo mga pa wala at pang bakuna. lalo pa at usong-uso ho ngayon ang sakit na tigdas. So, yan po, patuloy po. Abang may mga nanay pa tayo dito at katulong pa rin ho natin ang mga City Health officials ng lungsod ng Maynila, ang Janssen Cosmetic Surgery na nagbibigay po ng bakuna. Meron pa rin ho mga binibigay na medicine, merong vitamins, at syempre yung consultation para humalaman kung ano yung mga karamdaman ng bata na dapat bigyan ng agarang lunas, bukod pa ho doon sa ginagawa nating anti-tigdas drive. So mula po rito sa Barangay 228 sa Tondo, Manila, magbabalik po ang unang hirit. Kaya marami tayong natutulungan this morning. Summer gimmick po muli tayo mula sa dam kung saan dati kumukuha ng tubig ang Metro Manila. Pero ngayon, pasyalan na lang ang mga gustong mag-swimming. Naroon pa rin si Monica Drew at nakapag-prepare pa ng palaro. Kamusta kayo dyan, guys? Sa Wawa Dam dito sa Rodriguez, Rizal. Kanina, si Monica nagbigay ng tips para pangalagaan ang katubigan dito. Magbibigay naman kami ngayon ng tips paano makatipid ng tubig. Kailangan lang natin ng sandata. Sandata! Ayan. Sandata. Katulad ng palanggana. Tabo. At balde o timba. Tulad ng sabihin natin, pwede kayong gumamit ng ilan sa mga ito para isahod ang tubig. Kunyari, hindi pa masyadong masara ang gripo. Or pwede gumamit ng palanggana. Kunyari, naghugas kayo ng prutas or gulay. Diba? And of course, kung pwede nga i-recycle yung gamit ng tubig, gawin din natin yung mga sa ating pagsisilyo, gumamit ng gasoline sa limato. Or sa pagliko, pwede tayo gumamit ng timba at saka and of course, sabihin mo nga, dito, siguro walang mga sinasasibo sa ating or walang Right. Sa mga naipon nating tubig na ginamitan natin, pwede na natin gamitin pang dilig ng halaman. Diba? Pero ako pinaka number 1 talaga. Number 1 tip, save water, shower together. So, ligo na tayo, Monica. Nahiligo. Ito ko, ayan. Nahiligo. Lahat naman tayo maliligo. Di ba? Swimming. Swimming. Balik muna tayo sa swimming, guys. Tara, ligo na tayo. Favorite days are back. Pure Gold Discount Days, February 26 to 28. Sa halos ng paborito ninyong grocery items, may discounts. May buy one take one din at maraming free items. And up to 50% off sa iba pang produkto. It's always your day pag Pure Gold Discount Days, February 26 to 28. Takbo na't mamakyaw. Dali! Per DTI NCR permit number 0326, years of 2010. Love is in the air every morning with Unang Hirit.